po sa bawat isa. Tayo po ba excited? Tayo po ba'y masaya? Kung tayo po'y masaya, tayo po tayong lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Hallelujah. Ihanda po natin ating sarili sa pagpuri sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Oh Holy Spirit, fill us, oh God, with your presence, oh God. Your Holy Spirit, Lord, we need you. Kailangan ka po namin, Panginoon. Ang pusong ito, Panginoon, hinahanap lamang ikaw, Panginoon. Ang iyong presensya, Panginoon. At bago ang lahat, pagkalinisin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, we confess our sins, our weaknesses, Panginoon. Aming kakulangan, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami. Kami po ay makasalanan. Kami po ay palalo, Panginoon. Kami po ay mahina. Kaya nararapat lamang, Panginoon. Lord, sakupin mo po kami, Panginoon. Dahil, Panginoon, wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Nais po namin, handugan ka, Panginoon, ng aming papurit pasasalamat, O Diyos. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ay yung mga anak, Panginoon, ay dumudulog sa iyo, Panginoon, sa iyong paanan, O Diyos. Ang pusong ito ay mapagkumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, O Diyos. Lord, your Holy Spirit, your angel, Lord God, na kami po ay samahan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Bawat gagamitin mo, O Diyos, pagkaluban mo, Panginoon, ang iyong anointing, ang iyong kapangyarihan, ipagkaloob po sa kanila, Panginoon. Padaluyin mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa kanila. Ang iyong gagamitin, magsasalita, Panginoon, sa oras na ito, sa service na ito, Lord. Lord, use him mightily, anoint him, Panginoon. Bawat bigkas, bawat bibitaw niyang salita, ito po'y magmumula sa iyo, Panginoon. Ito po'y makapangyarihan, Panginoon. Tulad ng isang sword, Panginoon, magkabilang talim, Panginoon. Ito po'y tatago sa aming puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa kapatiran narito, Panginoon, maging sa kanilang mga tahanan, O Diyos. Lord, padaluin mo kapangyarihan ang iyong pagpapala sa kanila, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ang paggalang papuri sa'yo lamang, O Diyos. Ito pong aming salmo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Amen. God is good. Amen. Amen. Basahin ko lang po ang Psalms 40 verse 2 and 3. He lifted me out of the grave. He lifted me from that muddy place. He picked me up, put me on solid ground, and kept my feet from slipping. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see what He did and worship Him. They will put their trust in the Lord. Alam nyo ba na ang grave at ang muddy place ay speaks of circumstances, difficult situations, death, and sin? And praise God, out of that grave, out of that muddy place, He lifted us, He saved us, He rescued us, and we are free from death, sickness, and diseases. Amen? He is our rock, our firm and solid foundation. Oh, we thank you, God. We thank you, Lord, for what you have done in us, oh God. Hallelujah. And we offer our lives, we offer our worship to you, our true worship to you, our Master. Hallelujah. Yes. Wandering into the night, wanting a place to hide this very soul, this vagabond. I tried with all my might, but
I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up and turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness. You can't just keep them moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up
am free. I am free. Oh, one more time. Through you, the blind will see. Through you the blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through you all hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you my heart screams, I am free. I am free. I am free. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free today. I am free today. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. I am free. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free today. I am free today. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. I am free. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free today. I am free today. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. I am free. I am free. Get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Let's go. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Hey. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Hey. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Let's go. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Yeah. Oh, we thank you, Lord. Oh, hallelujah. Yes, oh God. Lord, thank you. You pick us, Panginoon, from grave and the miry clay, Panginoon. And Lord, sa umagang ito, Panginoon Lord God, punong-puno kami ng pasasalamat, punong-puno kami ng papuri, Panginoon. Hallelujah. Oh God, here we are. Here we are your children, oh Lord. Lord, na nag-aanay kami ng papuri sa iyo. Pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, narito kaming mga anak mo, Panginoon. Na Lord, na kailanman ay hindi ka nagkulang sa buhay namin, oh Diyos. Oh, we praise you, God. Come on, church. Hallelujah. Pwede bang buksan natin ang ating bibig kung anong gusto mong sabihin sa ating Panginoon. Kung gusto mong magpasalamat sa Kanya. Kung gusto mo lahat na sabihin sa ating Panginoon kung gaano siya kabuti and deserve ng ating Panginoon na siya ay purihin, na siya ay pangsambahin sa araw na ito. Hallelujah. Oh yes, oh God, we praise you, Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of
with rocks cry out to worship. His glory's taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have the words to sing, but His joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify Your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Who else will die for our redemption? His resurrection is our rise. There isn't time enough to sing of all You've done, but I have eternity to find. With 1,000 hallelujahs, we magnify Your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify Your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose.
was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
So Jesus, you deserve all the glory. You deserve all the honor, oh God. Lord, for what you have done in our lives, oh God. Lord, we thank you. Lord, kulang pa, Panginoon, ang aming mga papuri sa iyo. Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, Lord, sa kagalingan na amin natanggap, Panginoon, Lord God. Lord, sa kabutihan mo na lagi naming nararanasan. Lord, sa grace mo, sa mercy mo, Panginoon, Lord God, na lagi mong pinaparana sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, kulang pa ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyo ang araw na ito, Panginoon. And you deserve everything, oh God. You deserve all the praises. You deserve all the glory and all the honor. Hallelujah. Oh, hallelujah. We give you honor, oh God. We exalt you. We magnify you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, come on, church. Let us give our best love, our praise to our God, to our giving God. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. Yes, oh Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Truly, Lord, you are worthy. You deserve the praises of your people this morning, God. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah, hallelujah. Oh God, to you be the glory. To you be the honor, the praises, the worship, the adoration, the thanksgiving. To you alone, our King of Kings, our Lord of Lords, our Jesus. You are worthy. You are worthy. The name above every name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, everybody shout aloud. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. At bago tayo makipagkamay muli tayo sa mga kapatid natin sa Panginoon, atin pong batiin ng maganda at pinagpalang umaga. Hallelujah, praise the Lord. Good morning po sa bawat isa. Ayan, makakaupo na po tayo. Isang maulan, malamig na umaga po. Amen? Umpisa na ata ng tag-ulan, ano? At syempre, nai-enjoy na natin matapos ang napakahabang tag-init. Ang puta-putang natan at ang buto-butol. Ayan, salamat po sa Lord dahil sa unang araw ng June ay nasa tahanan tayo ng ating Panginoon. Amen? At tuwing buwan ng June, actually, dito natin kinomemorate, inaalala natin yung tinatawag na Independence Day. 'Di ba? Sa June 12, ang araw ng ating kalayaan. And this morning, ayan, mag-settle po muna tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Excited ang mga anak ng Diyos ngayong umaga. Amen? Amen? Hallelujah! At sabi ko nga ho kanina, ngayong umaga pag-uusapan po natin ang isang lingkod ng Diyos, ginamit ng Panginoon para magdala ng kalayaan. Magdala ng kalayaan sa bansa ng ating Panginoon. And this morning, paki-flash ang screen natin. Ito po yung ating pag-uusapan. It's all about Gideon. Ayan, a mighty warrior of God. Ayan, siguro pag sinabing Gideon, yung iba naiisip natin yung Bible na maliit, na blue, di ba? Na binibigay sa mga hospitals, sa mga hotels, I believe dyan kinuha yan, sa pangalan ni Gideon. At itong si Gideon, ang sabi ng Bible, he is a mighty warrior, isang magiting na mandirigma ng ating Panginoon. Judges chapter 8, verse 28 hanggang 29.
Sabi ng salita ng Panginoon, thus, Midian was subdued before the Israelites and did not raise its head again. During Gideon's lifetime, the land had peace 40 years. Jerubbaal or Gideon, son of Joash, went back home to live. Nung panahon daw na ito, yung mga Midian, sila yung isa lamang sa mga kalaban, umuusig sa bayan ng Panginoon na Israel, sila daw ay hindi na umulit, na makipagdigma muli sa bayan ng Panginoon. Sila daw ay sumuko na. At sa panahon na yon, sa pamumuno, hindi paghahari, sa pamumuno ni Gideon, for 40 years, nagkaroon ng kapayapaan ang bayang Israel at siya ay bumalik sa tahanan sa lugar ng kanyang ama para mabuhay. Isa pang slide. At ang ating karakter ay si Gideon, isa sa mga judge ng Israel. Bibigyan ko lang kayo ng simple background. Tinawag ng Diyos si Abraham. Naalala nyo ba yon? By faith, tinawag ng Diyos si Abraham sa pananampalataya. Si Abraham ay nagkaroon ng anak. Ang pangalan ay Isaac. Si Isaac nagkaroon ng 2 anak, si Esau at saka si Jacob. At si Jacob nagkaroon ng 12 anak. Pero nung 11 pa lang yung anak niya, at yung bunso ay si Joseph, yung 10 kuya ni Joseph, ibinenta siya at napunta siya sa Egypt. Pagdating sa Egypt, na-interpret niya yung panaginip ng Parao. At itong si Joseph na nakakulong, kinuha sa kulungan at naging governor ng Egypt nung panahon nila. Hindi lang governor, naging secretary of agriculture. Pinamahalaan niya, pinangasiwaan niya ang pagkain doon sa bansang Ehipto. At nung dumating yung tagutom, sagana yung Egypt. Samantala yung kanilang mga karatig bansa, gutom sila, walang makain. At kasama yung pamilya ni Joseph, nagpunta sa Egypt para bumili ng pagkain. At nandun si Joseph, nagkaroon ng reunion. At ang sabi ni Parao, Joseph, dahil sa iyong ginawa sa Egypt, dahil sa aming utang na loob sa iyo, diba? Dalhin mo yung pamilya mo dito, kunin mo yung tatay mo at lahat ng iyong angkan, patirahin mo dito sa Egypt. At tumira sila sa Egypt ng mahabang panahon. Lumipas ang mga taon, namatay si Joseph. Namatay na rin si Parao. At lumipas ang ilang daang taon, bago na yung henerasyon, bago na yung mga tao, bago na yung hari ng Ehipto, at napansin niya, dumadami yung mga Israelita. 2 milyon na sila. Kaya ang ginawa ni Parao, pinahirapan niya ng husto ang mga Israelita. Nakalimutan niya, or hindi niya siguro na maalala, or hindi nasabi sa kanya, na yung ginawa ni Joseph, yung ninuno nito mga Israelitang ito. At nakita ng Diyos ang paghihirap ng kanyang bayan. At ang sabi ng Diyos, tinawag niya si Moises. Moises, panahon na, ilabas mo ang bayang Israel mula sa Ehipto, papunta doon sa lugar na aking pangako. Kanaan, a land flowing with milk and honey. Kaya si Moises, kasama si Aaron, inilabas yung 2 milyong Israel. Tumawid sa Red Sea, napunta sa wilderness for 40 years. Kaya lang, si Moises inabutan ng kamatayan. Hindi nakapasok sa promised land. Nung namatay si Moises, kinuha ni Joshua yung leadership at sila ay nakapasok ng promised land. Pero nung namatay si Joshua, ang sabi ng mga Israelita, Panginoon, bigyan nyo kami ng leader. At ang Panginoon nagbigay ng mga judges. Yung mga judges na ito, hindi ito yung mga hukom sa korte. Diba na, your honor. Hindi ganon. Yung mga judges na to, para silang mga chieftain. Diba? Nung unang panahon sa Pilipinas, wala pang presidente, pero may tinatawag na mga sultan. Tama ho ba? Naabutan nyo ba yon, yung mga sultan? O, Sultan Kudarat. May mga sultan, may mga raha, may mga dato, di ba? Yun yung mga leader ng Pilipinas, mga chieftain.
Parang ganon yung mga judges. And one of them, yung ikalimang judge ng Israel, ang pangalan ay Gideon. Titingnan natin, ano ba ang sitwasyon ng Israel sa panahon ni Gideon? Isa pang slide. Judges chapter 6 verse 1 to 3. Ang sabi ng Bible, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years, He gave them into the hands of the Midianites. Because the power of the Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in mountain clefts, caves and strongholds. Whenever the Israelites planted their crop, the Midianites, Amalekites, and other eastern people invaded the country. Simple lamang, gumawa ng kasalanan ang mga Israel sa harapan ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos, dahil sa inyong kasalanan, ibibigay ko kayo sa inyong mga kaaway. Pinahintulutan ng Panginoon na sila ay mapasa kamay ng kanilang mga kaaway. At itong mga Midianites na ito, ang kanilang ginagawa, sila ay sinasakop yung Israel every year. Paano yon? Ang Israelites, kung ilang mga farmers yon at kung ilang hektarya yon, magtatanim sila. At kapag malapit na yung pag-aani, pag-harvest, ang gagawin ng mga Midianites, sasalakay sila. Kukunin lahat ng ani, sisirain yung lupa, kukunin yung tupa, yung baka, yung asno. Naunawahan ba ninyo? Di ba? Kaya yung mga Israel takot na takot. At ang gagawin nila, aakyat nila na lamang sila sa mga bundok, magtatago sila sa mga kuweba dahil sa sobrang takot. Ganun na naman, another year, magtatanim sila, mag-harvest sila, bago mag-harvest, darating na parang mga locust. Ang mga Midianites, kukunin yung kanilang ani, sisirain yung lupa, kukunin yung baka, yung tupa, at saka yung kung ano mang meron sila. At ginagawa ng Midianites yun over and over and over and over again. Yan yung kasabihang, iba yung nagtanim, ako yung nagtanim, iba yung umani. Ako yung nagluto, iba yung kumain. Can you imagine the fear? Can you imagine the frustration? Grabe na yung kanilang frustration. Tinanim namin yan, pinaghirapan namin yan. Sino pong mga farmer dito? Taas pong kamay ng mga farmer. Ayun, di ba? Ang hirap pong magtanim, tatay? Ang hirap magtanim. Tapos ganun lang yung gagawin sa'yo, paulit-ulit. At sila naman dahil sa takot, magtatago na lang sila. Sa pang slide. Actually, sa verse 6, Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord. Sa ganong paulit-ulit na ginagawa ng mga Midianites, naghirap ng husto ang mga Israel. Gutom sila. Bakit? Kasi nga, wala na silang makain. Yung ani nila, ninakaw na, kinuha na, sinira pa yung lupa. Kinuha pa yung mga nag-aararo. Ganon katindi yung situation dito at sa kahirapan ng Israel, boom, tumawag sila sa Panginoon. Amen? Tumawag sila sa Diyos. Umiyak sila sa Diyos at naghihingi ng tulong. Isa pang slide. God uses tough times to get our attention. Amen? Madalas, busy tayo sa lahat ng ating mga ginagawa sa mundong ito na para bagang nabubuhay tayo ng tayo lang. Nahayaan mo na muna yan si Lord. Okay naman yung buhay ko. Masaya naman yung buhay ko. Wala naman akong problema sa ngayon. Saka na lang ako maglilingkod kay Lord. Saka na lang ako magsisimba. Saka na lang ako magpipray. At madalas si Lord, padalhan nga kita ng problema. Iaalaw ko nga itong pagsubok na ito na dumaan sa buhay mo. At kapag dumaan yung pagsubok na yon, there, sa panahon na yon, sa pagsubok na yon, maaalala mo, ay, mayroon palang Diyos. Ay, magsisimba pala ako. Amen ho ba? Amen? Dahil sa kanilang kahirapan, naalala nila, mayroon pala tayong Yahweh. Mayroon pala tayong Diyos. Kaya kung minsan, si Lord,
kinukuha yung atensyon natin kapag tayo ay dumadaan sa mga problema at mga pagsubok ng buhay natin. Amen? Dahil nais lamang ni Lord na ibalik niya tayo sa Kanya. Di ba? Kapag masyado na tayong busy sa ating ginagawa sa mundong ito, paisi-isi na lang yung buhay natin, nakakalimutan natin, mayroon palang Diyos. Amen? Kaya si Lord nag-aalaw ng mga pagsubok, nag-aalaw ng mga tough times, nag-aalaw ng mga problema na sige nga, padaanin ko nga itong aking anak na ito, baka sakali maalala niya ako. At sa gitna ng hirap ng mga Israelita, naalala nila ang ating Panginoon at tumawag sila ng tulong sa ating Panginoon. Sa pang slide, sabi ng isang author, the only way God can show us He's in control is to put us in situation we can't control. Di ho ba? Madalas, nais natin na control natin yung buhay natin. Control natin yung relationship natin. Control natin yung family natin, yung business natin, yung trabaho natin, yung mga friends natin. Di ho ba? Nais natin, kinokontrol natin. Pero pag dumaan yung problema at pagsubok, parang hindi ko na kayang hawakan ito. Diba? Anong nangyayari sa buhay ko? Anong nangyayari sa relationship ko? Anong nangyayari sa negosyo ko, sa trabaho ko? Hindi ko na ito kayang hawakan. At kapag nangyari yon, doon natin marirealize na isa lang ang ating kailangan, ang Panginoon, that God is in control of everything. Sa panahong hindi mo na kontrolado ang mga nangyayari sa buhay mo, huwag kang mag-alala, mayroong isa na hawak niya sa kanyang mga kamay. Ang buhay natin, ang kinabukasan natin, ang kaligtasan natin, hawak ito ng ating Panginoon. Amen? Isa pa, at ang Lord, God hears the cry of His people. Ito yung maganda sa Panginoon. Amen? Na kapag tayo ay tumawag sa Diyos, nandyan ang Panginoon, nandyan ang tulong niya, nandyan ang saklolo niya, nandyan ang biyaya ng Panginoon. Amen? Na kung minsan hindi tayo karapat-dapat, pero kapag tumawag ka kay Lord, nandyan lagi ang ating Panginoon. Narinig ng Diyos ang pagtangis, ang pag-iyak ng kanyang bayan. Kaya wag nating isipin, Lord, pinabayaan mo na ata ako. Lord, hindi mo na ata sinasagot yung mga panalangin ko. Lord, hindi mo yata ako ramdam, Panginoon. Bigat na ako. Lord, hindi mo ata nakikita yung sitwasyon ko sa buhay. Lord, hindi mo yata ako na parang bigay ka na, Lord. Pero hindi ganun ang ating Panginoon. The moment we call God for help, the moment we humble ourselves before God, the Lord hears us. Amen? Naririnig tayo ng Panginoon, nararamdaman tayo ng Panginoon, nakikita tayo ng Panginoon. At dahil narinig ng Diyos ang kanyang mga tao, magpapadala ang Panginoon ng tulong. Magpapadala ang Panginoon ng isang leader, ng isang pinuno. At siguro katulad nyo ako, na kapag sinabing ipapadala ng Panginoon na pinuno, na leader, marahil na sa isip nyo, ay itong taong ito matikas. Di ba? Matikas, matangkad, maskulado, di ba? Sanay na sanay sa gera, at pag tiningnan mo, ay nako, leader yan. At pag nagsalita, talagang commanding yung kanyang boses. Di ba? Si Lord ang magpapadala Leader ang kanyang ipapadala. Savior, magliligtas sa kanyang bayan. Kaya, siguro parehas tayo ng iniisip. Matipuno, matikas, matangkad, malakas. At titingnan natin, isa pang slide, pinadala si Gideon. Diba? Pinadala si Gideon. Judges 6 verse 11, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abizrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. Here comes the hero. Di ba? Siguro para itong si Superman na mayroong superpower.
para itong si Batman, kahit walang superpower, napakatalino. Pinadala si Gideon at doon ang anghel ng Panginoon, pinuntahan si Gideon. At natagpuan ng anghel ng Diyos, si Gideon, nandun sa may threshing floor. Ano ba yung threshing sa Tagalog? Giikan eh. Giikan sa Tagalog eh. Ano po sa Pangasinan yon? Ano po sa Pangasinan? Gilingan? Diba? Kiskisan, yes, kiskisan. Kasi po yung threshing floor, dyan ihihiwala yung tangkay at saka yung butil. Isipin po ninyo, palay. Palay, inani yung palay. Yung palay, merong tangkay at siyempre merong butil yon. Sa threshing floor, ihihiwalay yung tangkay at saka yung butil. Tama po ba? Tama po ba ako? Sino pong alam yon? Di ba? At sa bukid yun ginagawa, di ba? Sa open field. Nung bata kami, dyan sa may Ambunaw, meron dyan eh. Di ba? Meron dyan sa Ambunaw. Di ba yung tangkay na yon, paghihiwala yung butil, para silang magbubuo ng bundok? Ano? Sa probinsya marami yan, alam natin yan. Nung bata ako, naglalaro kami sa Ambunaw. Di ba? Sasakyan namin yung bukid. Tapos pag uwi mo, ang gati-gatol, ang gati-gatol. Di ba? Ang gati-gati. Sino pong nakaranas nun? Sino nakaranas? Oh, si Pastor Kay. Pastor, naranasan. Sawaan ng Kuya Ron. Di ba? Yung hindi mga nakaranas, siguro mga rich kid po kayo. Sana all rich kid. Di ba? Yung mga Gen Z dito, antumanoy. Di ba? Pastor, ang alam namin, kumain lang. Yung anong ulam? Yun lang ang alam eh. Di ba? Pero naranasan natin yun, di ba? Ganon, hinihiwala yung butil doon sa may tangkay. At gagawin mo yon doon sa may open field, doon sa may bukid. Pero si Gideon, na pinadala ng Panginoon, saan niya raw ginagawa? Saan niya raw ginagawa? Sa wine press. Pigaan ng ubas. At saan yung pigaan ng ubas? Saan? Pwedeng sa kuweba, pwedeng underground. Anong ibig sabihin nun? Duwag siya. Takot siya. Diba? Diba sabi ng Bible, nandun siya nagigiik ng trigo doon sa may wine press, doon sa nakatago, para hindi makita ng mga Midianites. Kasi kapag nakita yon, ay kukunin nila yon. Ganon kaduwag yung hero natin ngayong umaga. Ganon siya ka-weak. Pero mga kapatid, yung weak na yon, ginamit ng ating Panginoon. Amen? Makakarelate tayo kay Gideon. Marami rin tayong kahinaan, marami rin tayong weakness, pero kapag yung weakness mo, ang ahad lang sa'yo na maglingkod sa Panginoon, talo ka, lugi ka. Lahat ng tumatayo dito, including me, may kahinaan. Amen? At lahat tayo may kahinaan, pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi ni Apostle Pablo, when I am weak, I am strong. Amen? Kapag tayo ay mahina, tayo ay malakas, hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil sa Panginoon na ating pinaglilingkuran. Amen? Nagtatago yung hero natin. Hallelujah. At sinabi ng anghel sa kanya, Psst, Gideon. Hoy. Diba? Sabi siguro na Gideon. Sinong Gideon? Sinong Gideon ang tinatawag mo? Diba? Sabi ng anghel, sabi niya, Gideon, ako, hindi sure ano? Sabi siguro ng anghel, ang kulit mo naman, Gideon. Diba? Ikaw yung tinatawag ko. Walang ibang Gideon dito. Dalawa lang tayo na nandito. At ang sabi ng anghel, isa pa ang slide, verse 12, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Nung narinig ni Gideon yon, mighty warrior, magiting na mandirigma, mas lalong nanghina si Gideon. Mas lalo siyang nanginig. Mas lalo siyang nagtaka. Sino ang mighty warrior na tinatawag mo, sir? Diba? Ako ba yon? Are you sure? Sigurado ka ako yung mighty warrior? Verse 13. Sa pang slide, sabi ni Gideon, pardon me, my Lord. Sa atin, excuse me,
Gideon replied, "But if the Lord is with us, why has all this happened to us?" Isa pa, "Where all his wonders that our ancestors told us about what they said, did not the Lord bring us up of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian." May self-pity si Gideon eh. Diba? Sabi niya, excuse me, kung si Lord ay kasama natin, bakit kami naghihirap ngayon? Saan yung mga signs and wonders and miracles na na-experience ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, ni Joshua? Asan yung mga yon? Kami ba ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito para kami ay iwan lang niya? Para kami ay pahirapan niya? Isa pa, verse 15. At ang sabi pa ni Gideon, again, "Pardon me." Dalawa na yon. "Excuse me." Sa verse 13. Sa verse 15 ulit, "Excuse me." Sabi niya, "My Lord." Gideon reply, "But how can I save Israel?" Paano ko ililigtas ang bayang ito? Paano ko ililigtas ang Israel? Nagtatago nga ako eh. Duwag nga ako eh. Ayaw ko ngang harapin yung mga kalaban eh. Paano? At ang sabi niya, "My clan is the weakest in Manasseh." Yung kanya daw, ano ba yung clan sa Tagalog? Angkan. Sila raw ang pinakamahina. And I am the least in my family. Sa angkan namin, yung angkan namin ang pinakamahina sa tribo namin. At sa pamilya namin, ako ang pinakamahina. Totoo nga naman, nagtatago, duwag. Pero ito yung maganda eh. Hindi nakatingin ang Diyos gaya ng pagtingin ng tao sa atin. Amen? Hindi ka tinitingnan ni Lord kung paano ka titingnan ng ibang tao. Sa ibang tao, pwedeng mahina ka, pwedeng mahirap ka, pwedeng kawawa ka, pwedeng pabigat ka. Sa ibang tao, pwedeng hindi maganda yung pagtingin nila sa'yo. Pero ibahin mo si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ibahin mo si Lord. Sa pang slide, looking through the eyes of the Lord. Si Gideon mismo sa kanyang sarili, hindi kumbinsido na siya ay manliligtas o tagapagligtas ng Israel. Pero sa mata ng Panginoon, Gideon, you are a mighty warrior. You are a man of valor. Ikaw ay magiting na sundalo ng Panginoon. Kapatid, mga kaibigan, sa harapan ng Panginoon, hindi ka mahina. Hindi ka kawawa. Amen? Sa harapan ng Panginoon, hindi ka masakitin. Hindi ka nakatali sa anumang pwedeng nakatali sa iyo ngayon. Sa harapan ng Panginoon, pinagpala ka niya. Magiting ka. Amen? You are a mighty warrior. We are a mighty warrior. Despite doon sa kahinaan na meron si Gideon, pero ang sabi ng Lord sa kanya, you are a mighty warrior. At nung siya ay sumunod sa Panginoon, tinanggap yung hamon ng Panginoon. Sa pang slide, on verse 14, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" Ang Diyos ang nagpadala sa kanya. Amen? Kaya tayo, kapag tayo ay tinawag ng Panginoon na maglingkod, huwag kang magdalawang isip. Bakit? Ang Diyos ang tumawag sa Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? On verse 16, the Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive." Wow! Sasamahan kita, Gideon. Huwag kang mag-alala. Kasama kita sa hamon na ito. Kasama kita sa gyera na ito. At sumunod si Gideon. Chapter 7. Isa pang slide. Early in the morning, Jerubbaal, that is Gideon, all of his men camped at the spring of Harod. The camp of the Midian was north of them in the valley near the hill of More. The Lord said to Gideon, "You have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me."
Sabi ni Gideon, yes Lord, susunod ako sa iyo Panginoon. Kaya ang ginawa ni Gideon, halik kayo dito mga kababayan ko. Magsama-sama tayo, pangungunahan ko kayo. Halik kayo at ating lupigin. Makipaglaban tayo sa mga Midianites. At si Gideon ay nag-gather ng mga tao. At ang nag-gather niya ay 32,000 people. 32,000. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, Gideon, agidakdakal so kaibam. Singa okasyon. Aga in-invite 5. Akipon siya. Di ba? Ang dami mong kasama. I cannot deliver Midian into your hands. Hindi ko pwedeng ibigay sa inyong mga kalaban. Bakit? Dakdakal kayong maong. 32,000 ang dami nyo. Kasi kapag ganyan ang number nyo, magyayabang kayo sa akin. Sabi ano? Danger ito. Ito yung danger dito eh. Danger ng, ako to eh. Kaya ko na to. Magaling ako. Nakapag-aral ako sa University of the... Meron pa akong Harvard. Di ba? Marami akong kakilalang mga politician dyan. Marami akong koneksyon. Ako ito eh. Kaya ko na to. Di ba? Yung inward. Di ba kapag may mga pagsubok tayo sa buhay or may mga tayo, di ba? Naghahanap tayo ng koneksyon. Naghahanap tayo ng kung sino-sino. Lord, kayang-kaya ko na to, Lord. Diyan ka lang, Panginoon. Relax ka lang dyan. Kayang-kaya ko na to. Ito yung danger eh. Sabi ni Gideon, Lord, may 32,000 kami. Pero sabi ng Lord, dakal kayong maong. Bawasan mo yan. Hindi yan pwede. Kapag nanalo kayo, magmamayabang kayo sa akin at sasabihin nyo, my own strength had saved me. Kasi marami kami, malakas kami, kaya nanalo kami. Sabi ng Lord, hindi. Hindi. Sa pang slide. When God doesn't make sense. Alam niyo kung bakit? Ilan yung nag-gather ni Gideon? Ilan po yung nag-gather niya? 32,000. Ilan yung kalaban niya? 135,000. Anong mas marami? 135,000 or 32,000? Ano pong mas marami? Yung 135,000. Pero bakit sinabi ni Lord, masyado kayong marami? I-equate natin. Yung Israelite men, ito yung mga natawag ni Gideon, mga nahila ni Gideon, mga sumama sa kanya, di ba? Ito yung itaas ang selyo. sedula. Di ba? Punitin ang sedula. Nasama ni Gideon 32,000 versus Midian army. Napansin nyo? Men at saka army. Kasi yung natawag ni Gideon, hindi mga sundalo yung karamihan doon. Karamihan ka doon magsasaka eh. Di ba? Na pinahirapan. Di ba? Ito na yung chance. Ito na yung chance na kami ay makabawi sa mga Midianites. Taon-taon sinasalakay kami. Kinukuha yung ani namin. Tara Gideon, sama kami sa'yo. Ipaglaban, makibaka. Pero ang kalaban nila, army. Pag sinabing army, may training yung mga yan. Di ba? Experience yung mga yan. Ang ibig sabihin nun, bawat isang Israel, kailangan niyang pumatay ng 4 na kalaban. Di ba? 135,000 divided by 32,000. Isang Israel, papatay ng 4 na kalaban. Merong point 2, manananggal yung 2 dyan. Yung point 2. Di ba? Sabi siguro ni Gideon, okay lang, easy lang. Pwede na ito. Isa, kung medyo mahaba yung espada, pwedeng pagkasaksak ng isa, 4 yung tinamaan. Tapos yung isa, yung point 2, sa'yo, daliri sa akin yung kamay. Okay? Pero ang sabi ng Lord, Gideon, masyado pang marami. Gideon, lahat ng mga nahila lang, lahat ng mga takusa, takot sa asawa, pauwiin mo na, Gideon. At sabi ni Gideon, okay, lahat ng mga takot sa asawa, 10 kila. Uwi na kayo. At yung umuwi, ilan? 22,000. Sa pang slide. Ilan yung naiwan? 10,000.
Ang ibig sabihin nun, isang Israel, 13, may manananggal ulit. Talagang may manananggal talaga doon, ano? Siguro may aswang noong unang panahon. 13.5 yung kanilang kailangang patayin. Ang sabi ni Gideon, Lord, grabe ka naman. Diba? Pero siguro okay lang. 13 lang naman kaya siguro namin yon. Pero ang sabi ng Diyos, Gideon, dakdakal nitan. Masyado pang madami yan, Gideon. Ang gawin mo, yung naiwang 10,000, papuntahin mo doon sa ilog, sa may Talibao, sa Kasbanawa. Puntahin mo sa ilog. At lahat ng iinom na parang aso, pauwiin mo na sila. At nung nakita ni Gideon, umiinom itong mga taong ito. At napansin niya, ang daming parang asong umiinom. Actually, 9,700 yung nawala. Kaya ang natira ay 300. No, Pangasinan, 300. 300! Isang Israel, kailangang patayin 450 na tao. Pag tayo yon, wala na ito. Di ba? Talo na. Olats na. GG na sir, sabi ng mga Gen Z. Di ba? Talo na ito. Isa, papatay 450. Paano namin gagawin yon? At yung 450 na yon, mga sundalo yon. Imagine nyo, mga sundalo, sanay sa laban, gumagalaw yon. Halimbawa na lang yung 450, nakatayo na lang, naghihintay na saksakin. Di ba? Saksakin mo 1, 2, 3. Pare, ilan ang saksak mo? Pare, 50 pa lang. Again, meron pang 400. Ang dami. Di ba? Hindi nila kaya yung 450 isang tao. Siguro, yung nakikipagsuntukan si brother noon, yung ganyan, basta may tamaan. Pwede na. Di ba? Siguro, saksak dito, saksak doon. Okay lang yan. Basta tamaan yung 450. Hindi natin kaya yon. Ano? Hindi kaya. Isa bang slide? The Lord said to Gideon, nagjo-joke ako, ano? Diyan kinuha yung inspiration ng movie na 300, di ba? With the 300 men that lap, I will save you and give the Midianites into your hands. Yung 300, lawit na yung dila. 295, 296, 97. Pagod na yung 300. Pero yun ang ginamit ng Panginoon. Sabi ni Gideon, okay lang. Si Lord naman ang nagsugo Amen? Si Lord ang nagsugo. At tayo ay magtatagumpay. Okay lang. Kaya ang sabi ni Gideon, okay, 300. I-ready nyo lahat ng mga espada. I-ready lahat ng mga sibat. Yung mga shield nating malalaki, ready nyo yan. Ang sabi ng Lord kay Gideon, ano ito ibabagam? Gideon, anong sinasabi mo? Anong espada? Anong sibat? Anong shield ang sinasabi mo? Lord, ano pong ibang lalaban namin? Sa pang slide. Ito. Ito yung weapon nyo. Ano yon? Banga, sulo, at saka torotot. Sabi siguro ni Gideon, Lord, bakit ganon? Lord, bakit ba iba nga? Lord, kami ba ay makikipaglaban or maliligo kami, Lord? Ha? Ano ba yung tubig doon? Holy water? Ibuhos mo. Oh, patay na kayo, 450. Di ba? Patay na kayo, 135. Lord, bakit may torotot? Ano to? New Year? Tut. Happy New Year. Nagets ba ninyo? Ang weird, no? Makikipaglaban ka sa kaaway, na experienced army, hindi espada, hindi sibat, ang dala mo, kundi ilaw, banga, at saka trompeta. Pero dahil sinabi ng Panginoon, God can bring you to victory and to success. Amen? Amen? Anong meron sa kamay natin? Di ba? Anong meron dyan na pwedeng ipagamit mo sa Panginoon? Buhay mo, talino mo, skill mo, kayamanan mo, ari-arian mo, whatever in your hands today,
Pwede mong ipagamit sa Diyos yan. Pwede mong sabihin, Lord, ito lang naman ang meron ako eh. Huwag kang mag-alala. Ordinaryo lang yan. Pero kapag binigay mo yan sa Diyos, magiging ordinary, extraordinary ang iyong buhay. We are ordinary, but we have an extraordinary God. Hallelujah. Praise the Lord. Simpleng weapon, hindi pa nga pang gera eh, pero nanalo sila. For God and for Gideon, nanalo sila. Sa pang slide, nung tinawag ng Diyos si Moises, Moises, humarap ka nga doon kay Parao. Sabi ni Moises, Lord, haharap ako kay Parao? Sino ba ako, Lord? Hari yun. O sige, Lord, haharap ako. Anong gagawin ko? O ito, Moses, bigyan kita ng tungkod. Tungkod? Haharap kay Parao, tungkod yung hawak. Pero yung tungkod na yon, humati ng dagat. Amen? Ang sabi ni Goliath, mga Israel, hinahamon ko kayo. Diba? For 40 days hinahamon. At ang binigay ng Diyos kay David, tirador at saka 5 bato. Pero yung tirador na yun at saka 5 bato, pumatay ng Goliath yon. Jawbone. Ito, jawbone. Yung panga ng asno? Kinuha ni Samson, 1,000 kalaban, pangalan yung hawak niya. Pero napatay niya yung 1,000. Ang ibig sabihin nun, ordinaryo lang ito ang mga bagay na ito. Pero kapag ito ay binigay mo sa kamay ng Panginoon, God can do wonders, miracles. Amen? Kayang gumawa ng Diyos. Magiging special itong mga bagay na ito. With the banga, with the torch, and with the trumpet. Isa pang slide. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn each other with their swords. Walang isang Israel ang namatay. Walang sinaksak na 295, 296. Walang ganon. Sa pagtunog ng 300 na trumpeta, binasag na sabay-sabay yung banga. Binasag nila yon 300. Sabay-sabay silang umihip ng trumpeta. Itinaas yung sulo. Yung mga kalaban, naglabo-labo. Sila ang nagpatayan. At sa araw na yon, ibinigay ng Diyos ang katagumpayan sa kanyang bayan. Amen? Amen? Ilagay mo sa kamay ng Panginoon. Huwag mong hahawakan. Ibigay mo yan kay Lord. Sa pang slide, success is determined by God's power, not ours. Anong mayroon sa kamay mo na sinasabi mo, Lord, hindi kita kailangan? Lord, makapal yung wallet ko, hindi kita kailangan. Lord, maganda yung trabaho ko, hindi kita kailangan. Lord, malakas pa ako ngayon, wala akong sakit. Lord, hindi mo na kita kailangan. Hindi mo na ako maglilingkod, Panginoon, sa'yo. Kapatid, lahat ng bagay na yan ay pwedeng mawala. Amen? Nung pandemic, wala tayong nagawa kahit presidente pa. Di ho ba? Pero ang Diyos, kayang-kaya ng Panginoon. Yung success, yung victory, hindi yan sa iyong kapangyarihan. Hindi yan sa iyong kamay. Hindi mo hawak yan. Ibigay mo yan sa Panginoon. Nanalo sila because the battle belongs to the Lord. Amen? The battle belongs to the Lord. Hallelujah. At naniniwala ako, kayang-kaya ng Panginoon. Lahat ho tayo, meron tayong kakayanan na maglingkod sa Lord. Maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi surprise si Lord na may kahinaan ka. Hindi surprise si Lord na yan, ikaw yan. Hindi. Alam ng Lord yan, pero naghahanap si Lord ng willing na puso, ready to rise up. At sundin ang kanyang utos, yung kanyang tawag. Si Gideon, matatakotin, duwag, pero ginamit ng Panginoon na iligtas yung bayan ng Diyos. Ikaw din, kapatid, kayang-kaya kang gamitin ng Panginoon. Ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Hallelujah. At ang Diyos na tumawag sa atin, Ephesians chapter 3, verse 20, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Anong pinagdadaanan mo? Anong problema mo? Ano ang hinihiling mo sa Panginoon?
Amen? Kayang-kaya yang ibigay ng Panginoon. Ano yung mga nawala sa'yo? Ano yung mga ninakaw ng dyablo sa'yo? Kayang-kayang ibalik yan ng Panginoon. Kung feeling mo puro na lang talo, ang buhay mo, ngayon ibigay mo sa kamay ng Panginoon, bibigyan ka niya ng katagumpayan. Because He is able, exceedingly, abundantly. Amen? Kayang-kaya kang pasaganain ng Panginoon because His Spirit is working in us. Amen po ba yan? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Gideon, a mighty man of valor, a mighty warrior of God. And just like Gideon, kapatid, you are a mighty man of God. Amen? You are a mighty valor of God. Hindi ka lang basta miyembro ng iglesyang ito. Tinawag ka ng Panginoon para mahalin siya, para maglingkod sa Kanya. Amen? At ang Diyos, kaya niyang hawakan ng buhay mo. Ano man ang sitwasyon, ano man ang hamon, ano man ang pagsubok, ilagay mo sa kamay ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, just like Gideon, Panginoon, pwede mong sabihin, marami naman akong kahinaan. May mga kahinaan ako. Walang exemption. Even people in the Bible, may mga kahinaan. Lahat ho tayo. Pero hayaan natin na yung kahinaan na yan, lukuban tayo ng Holy Spirit. That when we are weak, we are strong. We are strong in the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pwede bang ating ialay, ibigay ang ating buhay sa Panginoon? Maybe some of you, tinatawag ng Diyos na maglingkod. Lord, masyado pa akong bata, nag-aaral ako. Saka muna, Panginoon. Lord, masyado na akong matanda para maglingkod. Sila na lang, Panginoon. Hindi pumipili ang Panginoon ng kanyang tinatawag. The moment na tinawag ka ng Diyos, ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. At sa buhay na ito, may mga pagsubok, may mga hahadlang, may mga kukontra sa'yo, but don't fight your battle. Ibigay mo yan kay Lord because the battle belongs to our God. Amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. Just like Jesus, ang ating Panginoon, dahil sa kanyang matinding pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang buhay sa bawat isa. Dumaan sa hirap, dumaan sa kasakitan, hindi ininda ng ating Panginoon yon, kundi ibinigay niya ang kanyang buhay. At dahil sa buhay ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Nagkaroon tayo ng kalayaan. Nagkaroon tayo ng kapahingahan. At sa oras na ito, sa ating pagko-commemorate minsan pa sa ating communion, alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo. Binigay niya ang kanyang buhay. Naglingkod siya sa ating Ama. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. Yes, yung battle na yan, pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus. Amen? At kung si Jesus ay nagtagumpay, magtatagumpay din tayo. Lord, sa pagpartake po namin ng communion, Panginoon, Lord, anuman ang bahid ng kasalanan, Lord, forgive us. Cleanse us with the blood of Jesus para kami karapat dapat, Panginoon, tumanggap, O Diyos, ng communion na ito. At sa Lord, sa amin pong pagpapartake, maalala po namin, Panginoon, Ikaw, ang aming Diyos na nagtagumpay, Panginoon. Pinagtagumpayan mong lahat para, Panginoon, sa amin. Salamat sa umagang ito. Purihin ka, Jesus. In Jesus' name, amen and amen.
Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Atin pong itaas ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong inumin ng tinapay. Atin pong kain ng tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sa atin pong inumin ang saro. At muling magpasalamat sa ating Panginoon. You are worthy, Jesus. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. You are worthy, Lord. Worthy is You are worthy, Lord. To the Lamb who was slain, you took our sin and our shame. You took our pain, Lord, and give us victory. the Lamb, Hallelujah, Jesus, you are worthy. seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Lord, salamat. Dahil, Panginoon, sa paningin mo, hindi kami mahirap. Hindi kami sinumpa.
hindi kami kawawa. Panginoon, sa paningin mo, kami ay iyong minamahal. Kami ay mananagumpay. Kami ay pinagpala. Kami ay binahal mo dahil ibinigay mo ang buhay mo sa amin, Panginoong Jesus. At Lord, lalakad kami, Panginoon, sa katagumpayan, araw-araw, Panginoon. Ano man ang sinasabi ng ibang tao sa amin, ano man ang aming sinasabi sa aming mga sarili, Panginoon, lalakad kami sa kung ano man ang sinasabi at nakikita mo, Panginoon, sa amin. Lord, tulungan mo kami. Turuan mo kami, Panginoon. At kung kami ay tinawag mo na maglingkod, Lord, ibibigay namin ang buhay na to sa paglilingkod sa iyo. Ibibigay namin ang buhay na ito sa pagsamba sa iyo, Panginoon, dahil ibinigay mo rin ang buhay mo para sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Pwede bang ating hawakan yung balikat ng ating katabi? Mag-declare tayo. Mag-declare tayo ng blessing sa Kanya. Mag-declare tayo ng magagandang bagay sa Kanya. Hallelujah. Baka yung katabi natin gusto nang sumuko yan. Baka yung katabi natin mayroon ng self-pity yan. Pero ngayong umaga, magpalakasan tayo. Amen? Let's declare positive things. Let's declare life. Let's declare Jesus sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, hallelujah. We are a mighty warrior. We are a mighty church, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen, amen. Ating pong palapakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mighty warrior. Hallelujah. Magbigay ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. At wag na ho tayong umupo. Lahat ho ng mighty warrior ngayong umaga ay mga mighty giver din. Amen? Amen? Kung ano man ang meron tayo, sabi nga ng message kanina, ibigay mo yan sa kamay ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede ho bang pakilagay po yung ating tithe box dito? At tayo pong muli ay tumayo. Hawakan natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Anong mayroon sa kamay mo na pwede mong ipagamit sa Diyos? Amen? Amen? At kung anong mayroon tayo, gagamitin ng Panginoon yan. And God will bring victory to our life. Amen? Even to our finances. Hallelujah. Panginoon, sa amin pong pagbibigay, itong mayroon kami, Panginoon, sa mga kamay po namin, Lord God. Lord, we acknowledge na ito ay galing sa iyo, Panginoon. At Lord, ito ay ibabalik po namin sa iyo, Lord God. Lord, magamit po ito, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong iglesia. At sa aming pagbibigay, Panginoon, Lord, we claim your promises, Panginoon. Lord, na kami ay pagpapalain po ninyo. Lord, higit pa, Panginoon, ang ibabalik po ninyo sa bawat isa, Panginoon. At Lord, bubuksan nyo ang durungawan ng kalangitan. Ibuhos ang masaganang biyaya, Panginoon. Umaapaw na biyaya, Panginoon, para sa bawat isa. Lord, mula June hanggang December, Lord God, hindi kami magkukulang, Panginoon, because we are more than enough, Lord God. Panginoon, pagpalain niyo po ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay magbigay ng mayroong galak sa ating puso at mayroong ngiti sa ating mga labi.
Amen. Praise the Lord. At sa ating online world, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mighty giving. You can give your tithes and offering through GCash and through our CIMB account. Nandyan na rin po ang ating mga QR codes. Just scan the codes and you may send ang inyong ating tithes and offering and all the pledges po na ating ibibigay. Next slide po. Ang ating pong prayer meeting is every Fridays of the month, every 6 p.m. po yan. Kita-kits po tayo dyan. And of course, anointing service every last Friday of the month. Huwag po natin palalampasin ang ating pong Friday service. Amen? Next slide, men's ministry. Sa lahat po ng mga nagagwapuhang tatay, pwede ba makarinig ng mighty shout? Ay, wala po. Minsan pa. Sa mga nagwagwapuhan, talagang naglalaki ang mga katawan ng mga tatay. Pwede bang makarinig ng mighty shout na hallelujah? Amen. Praise God. At tayo po ay magkakaroon ng meeting after the service. So, dito lang po tayo. Stay na po tayo. And syempre, ang ating mga ushering ministry. Meron din po tayong, ano yan? Fellowship with Pastora Girly Estrada. Yan. Ito po ay today. Today po yan to give way po sa ating mga ushering ministry. Amen. Praise God. Siyempre po sa ating mga first-timers, meron po ba tayong mga first-timers? Sa lahat po ng aking tatawaging mga pangalan, pwede po ba tayong tumayo? Sister Criselda Pasiano. Sister Criselda Pasiano and Kirsten Fel Pasiano. Ayan po, pwede po ba tumayo? Ang ating pong mga tinawag na pangalan. And syempre si Sister Jasmine Thea Cruz. Asan po sila? Sige po. At syempre si Heinz Kiara Cruz. Sorry, hindi ko po nabanggit yung mga nag-invite. Charlene K. Untalan. At syempre, meron pa po? Ayan, lahat po ng mga nabanggit na pangalan, HOP House of Prayer Family, sabay-sabay in 1, 2, 3. Welcome! We hope to see you again next Sunday. See you po. God bless. At syempre sa ating, dahil first week of the month ng ating June, lahat po na nagse-celebrate or magse-celebrate ng kanilang mga kaarawan, anniversaries, or ano pang mga celebration po yan, tayo pong pwede po ba tayong lahat ay tumayo at pumunta sa ating harapan? Lahat ng may birthdays, wedding anniversaries, business anniversaries, tayo po ay pumunta sa harapan para tayo po ay mapagpala ng ating Panginoon. Amen. Let us declare the blessing of God sa ating pong mga buhay. Ayan, yung ating mga birthday celebrants ng June. Happy birthday. Happy anniversary. Ang dami po pala. Konting interview lang po sa ating mga nagagandahang mga nanay at ang ating mga tatay at ang ating mga kapatid. Kailan po ang ating birthday? 2. June 2. June 2. Magsasalita. Hindi magsalita. Ay, sige po. Maraming salamat sa Lord. Nagampot ko naman ang birthday ko, 85 years old. Sana 85 years umabot old. ko pa yung Amen. Hiling pa ang Diyos. Wedding anniversary po. June 23. June 23, wedding anniversary. Wedding anniversary po, June 6. June 6, happy anniversary po, Nay. June 10. June 25, wedding anniversary. June 20, 25. 25. Mother. June 10. June 10. Sige po, pasa-pasa na lang po. Wedding anniversary, 36. Wow. June 15. June 15. June 3.
Wedding anniversary. Happy anniversary po. Wow. June 7, birthday. Ang dami po pala. June 2, wedding anniversary. June 9 po, wedding anniversary. June 5 po. Amen. Praise the Lord. Happy birthday and happy anniversary din po. At happy birthday po sa ating drummer boy sa June 4. Amen. Praise God. Pwede po ba tayo pong lahat ay batiin po natin at sabay po natin kantahan ang ating mga celebrants this June? Po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Praise God. Ayan, sige po, iunat po natin ang ating mga kamay sa kanila, sa ating mga kapatid na magse-celebrate ng kanilang birthdays at sa mga magse-celebrate ng kanilang anniversary. Lord, maraming salamat sa mayamang biyaya niyo po sa aming buhay. Salamat, Lord, sa panibagong taon na ito, dagdag taon sa buhay ng aming mga kapatid na mag-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Thank you, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, na kayo ang pinanggalingan ng buhay. Lord, yung salamat sa gift of life, O God, na binigay mo po sa kanila. At patuloy, Lord, na maranasan po nila ang kabutihan nyo, ang pag-ibig nyo, ang biyaya nyo sa kanila, O Lord God. Na alam namin, Panginoon, na napakaganda ang plano nyo po, ang desire nyo, Lord God, sa inyong mga anak. And we pray, Lord, na yung plans nyo, Lord, will unfold, O God, sa kanilang mga buhay, mga pinapanalangin nila, mga idinudulog nila, Lord God, sa inyong trono. Lord, ito po ay tugunan ninyo, Panginoon. Pagpapakita ng inyong pag-ibig, pagmamahal, pag-iingat sa kanilang buhay. We pray, Lord, na pagkalooban niyo po sila na maayos na kalusugan. Bless them with good health and strength in their bodies, O God. We pray, Lord, kung may mga karamdaman po sa kanila mula ulo hanggang talampakan. Salamat, Lord, sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Salamat, Lord God, sa buhay, Lord, na meron na ibinigay mo po sa kanila. At dalangin po namin, O God, na marami pang taon na isa-celebrate, Lord God, ang kanilang kaarawan. Na, Lord, na punong-puno ng iyong biyaya. At Lord, we also pray na patuloy na sila ay magliwanag, Panginoon, makita ka sa kanilang buhay, O Lord God, that when people see them, they see you in them, O God. And Lord, maraming salamat. And we also pray, Lord, sa mga magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy, Lord, na pag-isahin nyo ang kanilang mga puso, O God, na patuloy na maging matatag, O Lord God, sa kanilang relasyon, sa kanilang marriage, O God, sa kanilang pamilya. We pray, Lord, na kayo po ang patuloy na magbigay ng gabay, direksyon, Panginoon, sa anumang plano, sa anumang leading na ibinibigay mo sa kanilang pamilya. We pray, Lord, na patuloy po silang punuin mo ang kanilang relationship, ang kanilang marriage ng pag-ibig nyo, Panginoon, ng pag-iingat nyo, Lord God, that they will grow old together, oh God. Thank you, Lord, na kayo ang patuloy, Lord, na bibigay ng lakas po sa kanila. Pagpalain nyo po ang buong sambahayan po nila, Panginoon. Lord, once again, thank you so much, oh God. To yours be the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen, amen. At tayo pong lahat ay tumayo. At i-declare po natin. Okay. Awitin po natin yung The Blessing. Ayan. Ito, napaka-powerful yung kantang to po na talagang dinideclare po ng mga pastors.
later on. But this time, we will declare the favor of God. Alam niyo po, testimony na lang siguro, Pastora, ano po. Pumunta po kami sa US Embassy, no, this week. Talagang, habang kami ay naglalakad, tumawid kami sa footbridge papunta sa US Embassy. Alam niyo po, naglalakad kami, pamilya, nagdi-declare kami ng favor of God. The favor of God is on us. The favor of God. Talagang dinideclare namin. Ang dami mga sumalubong sa amin na siguro yung may iba doon, mga fixers or whatever. Pero dire-diretso lang kami, dire-diretso lang. Pero grabe ang goodness ng Lord. Alam niyo, in-interview kami, 2 interview po yon. Smooth lahat. And everything went well. Thank you, God. Thank you, Lord, for the favor. Kaya, alam ko that there is power in declaration. Amen po. Alam ko sa inyo po, marami din po kayong testimony about the confession ng favor na ito. Kaya, i-confess po natin with power, with conviction, believing that all these things that we are declaring shall manifest in our lives today and forevermore. Amen po. Amen. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of generation that is experiencing God's favor immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening,
in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Amen. Hallelujah. Thank you. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Maraming salamat na pinagpala ninyo po ang bawat isang naririto. Pinagpala na po ninyo ang tumanggap ng inyong salita. Pinagpala, Panginoon, lahat ng mga tumawag at nanampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, na lalabas kami, Lord, sa pintuan na ito, Panginoon. Puspos ng kagalakan, puspos ng pagpapala mula sa iyo, Panginoon. And thank you, Lord God, that we are victorious in your name, Lord Jesus. Salamat, Lord. Lahat kami ay may korona ng tagumpay. Ano man ang aming kakaharapin araw-araw, lahat ng ito ay aming mapagtatagumpayan dahil kasama ka namin, Panginoon. Minsan pa ibuhos ang pagpapala sa bawat isang naririto, sa lahat ng mga nasa tahanan, Lord, maging sa aming mga pamilya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po ng mga mighty warrior ng Lord, sumigaw na malakas na, Amen! Amen! Praise God! Amen! Maaari po ba kamayan mo ang mga lahat po? Kung pwede, ikunin natin, sabihin mo, isa kang mighty warrior ng Panginoon. Amen? God bless everyone and shalom, shalom. Sa mga nasa online, God bless. Sige po, kamayan mo. Lahat na maaabot mo, sabihin mo, isa kang mighty warrior. Amen? God bless and good morning po mga kabataan, anak. Magmano na po sa ating mga magulang at nakakatanda. Blessed morning!